Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846 sa mga napapanahong usapin sa bansa. Pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, nararanasan po natin sa Pilipinas maging sa buong mundo ang tinatawag na climate change, climate crisis, na dulot ng nagbabagong panahon. Ang Pilipinas bilang isang tropical country ay dumaranas ng mahigit na 20 bagyo kada taon na nagdudulot ng matinding pinsala sa ari-arian, kabuhayan, buhay ng mga Pilipino. Andiyan na ang example natin, Typhoon Christine. Ngunit sa kabila ng banta ng climate change at deklarasyon ng climate emergency, ay patuloy pa rin ang environmental degradation sa buong bansa kapalit ng hinahangad na kita. Tayong mamamayan, lalo na ang mga lider ng pamahalaan, ay nakalimutan na ang matinding pinsala ng pananalasa ng Super Typhoon Yolanda sa buong bansa noong 11 ng Nobyembre 2013 na sumira ng bilyong-bilyong piso, ari-arian, infrastruktura, kabuhayan at ikinasawi ng mahigit 6,000 Pilipino officially. Pero sa amin nga daw, umabot pa ng 10,000. Sa pananalasa ng Bagyong Christine noong ika-23 ng Oktubre 2024, mahigit 150 katao ang nasawi. 30 ang missing, habang milyong-milyong piso din ang pinsalang iniwan ng bagyo kung hindi na may bilyon. 13 ang nasawi habang 1.3 milyong Pilipino ang epektado na hugupit ng Super Typhoon na Karina noong July 2024. Hindi pa rin tayo natututo. Ano ba yan? Sa nararanasan nating matinding kalamidad sa bansa, kapanalig, ang pagmimina ay isa sa mga pangunahing dahilan ng environmental degradation na sumisira sa mga kabundukan, kabuhayan, nagdudulot ng health hazards sa ating mamamayan. Sinisira din ito ang pinagkukunan ng malinis na inumin. Nabatid sa records ng Mines Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources na mayroong 59 na operating metallic mines: gold, copper, nickel, iron, and chromite. 61 naman ang non-metallic mines. Ito po ang limestone, shale quarries, marble, silica quarries, at yung pong tinatawag nating basalt aggregates, quarries, clay quarries, sand and gravel, volcanic tuff. 58 naman ang idineklarang minahang bayan, habang 5,671 ang binigyan ng permits ng local government units sa buong bansa. Alam ba natin yan, kapanalig? Sa dami po ng minahan sa Pilipinas ay 0.5% o katumbas ng 1.6 bilyong piso ang kontribusyon ng mining industry sa gross domestic product ng bansa sa nakalipas na taon 2023. Abay, napakaliit naman yan sa pinsala na gagawin ng mga mining industries. Kaya kapanalig, noong June 30, 2010 ay inilatag ng Radio Veritas 846 kay dating Pangulong Benigno Aquino, Noynoy Aquino, ang 13-point advocacies na maging guidance nito para sa moral at sosyal na transformation ng bansa, partikular ng mga mahihirap. Kasama sa 13 advocacies ng simbahan ang mahigit na paninindigan ng Simbahang Katolika sa Pilipinas na laban sa mining. No to mining. Bagamat open po tayo kung meron talagang tinatawag na responsible mining, abay wala pa tayong nakikita sa Pilipinas. Sa social encyclical na Laudato Si ni Pope Francis, pinapahalagahan ang understanding not only the value the Catholic Church places on care for our common home, the environment, but on how inseparable the bond between concern for nature, justice for the poor, commitment to society, and interior peace. This connection between humans and the environment is understood as integral ecology.
Pope Francis reminds us that we are not faced with two separate crises, one environmental and the other social, but rather one complex crisis which is both social and environmental. Yan po ay nasasaad sa Laudato Si, Catholic Social Teaching. Kaya mga kapanalig, naway magising po tayo, lumawak ang kaisipan, ang ating buhay bilang anak ng Diyos ay hindi hiwalay sa buhay ng kalikasan. Meron po tayong symbiotic relationship. Ang pagkasira ng kalikasan, pagkasira ng tao. Sumainyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.